Dakong alas 7 ng gabi noong August 30, 2023, isang tawag ang natanggap ng Catbalogan Police Station tungkol sa pamamaslang na naganap sa Purok 1, Barangay Papua, Catbalogan City, Samar, kung saan naging biktima ng karumal-dumal na pagpaslang ang mag-iinang Rhea Orio. Nagtamo ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan mula sa isang matalim na bagay, habang ang dalawa nitong anak na may edad na 3 taon at 5 buwang gulang ay hindi rin nakaligtas mula sa mapait na trahedyang kanilang sinapit. Ang bilang at lalim na mga sugat sa kanilang katawan ay indikasyon na matinding galit ang naging motibo ng suspect. Ang masaklap, pati ang mga batang walang kamuwang-muwang ay idinamay ng walang kalaban-laban. Ang tanong, sinong walang kaluluwa ang gumawa noon sa mag-iina? Bakit nga kaya tila ganoon na lamang ang galit ng suspect sa mga kaawa-awang biktima? Alamin natin ang kwento at ang kinahinatnan ng kasong ito. Ipinanganak noong May 15, 1997 sa Barangay Papua, Catbalogan City, Samar, ang 26 anyos na si Rhea Orio. Mula siya sa mahirap na pamilya at tanging ikinabubuhay nila ay ang pagbabantay ng taniman ng niyog at koprahan sa kanilang lugar, habang ang kanyang ama ay namamasada ng pedicab. Dahil sa hirap ng kanilang buhay ay hindi nakatapos ang pag-aaral si Rhea. Sa murang edad na 16 ay agad itong nabuntis at kalaunan ay sumama na siya sa lalaking nakabuntis sa kanya, si Andreo Casilvas. Sa loob ng 10 taong pagsasama ay nabiyayaan sila ng 3 anak bago sila naghiwalay. Ayon sa paglalarawan ni Andreo, mabait naman at maalaga si Rhea noong sila ay nagsasama pa. Isang bagay lang ang hindi nila napagkasunduan ni Rhea at ito ay ang pagiging selosa nito. Kaya naman umabot na nga ito sa puntong nagdesisyon na silang maghiwalay na lamang. Nangyari ito matapos ipanganak ni Rhea ang bunso nilang anak. Umalis si Rhea sa piling ni Andreo at umuwi sa kanilang lugar sa Barangay Papua sa Catbalogan City, kasama ang pangalawa at bunso nitong anak, habang ang panganay nila ay naiwan kay Andreo. Mula noon ay nagsimula na sila ng kani-kanilang buhay. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ay nabalitaan na lamang ni Andreo na may iba ng kinakasama si Rhea at sa katunayan ay buntis na ito. Nakilala din naman ni Andreo ang bagong kinakasama ni Rhea na si Edito Candice, 42 taong gulang. Ipinanganak ito noong February 21, 1980 at itong si Edito ay nagkaroon na ng unang asawa, subalit maaga itong namatay dahil sa malubhang karamdaman. Hindi na iba si Edito Candice sa pamilya ni Rhea dahil matagal na nila itong kakilala. Kasama kasi ito ng ama ni Rhea sa pamamasada ng pedicab at paminsan-minsan ay nakakainuman pa ito ng kanyang ama. Nang mamatay ang ama ni Rhea, si Edito ang pumalit na tagapangalaga ng mga niyog at doon na nga sila nagkaroon ni Rhea ng pagkakataon upang makilala ang isa't isa. Mabilis na nahulog ang loob ni Rhea kay Edito dahil sa kabutihang ipinapakita nito sa kanya, lalo na sa kanyang mga anak. Kaya naman hindi nagtagal ay nagkasundo ang dalawa na magsama na sa iisang bubong kasama ang mga anak ni Rhea na si Andrea at ang bunsong anak nito sa una niyang asawa. Nanirahan sila sa Barangay Papua malapit sa taniman ng niyog na binabantayan ni Edito. Malapit sila sa kabundukan at wala pang kuryente sa kanilang lugar at ito'y malayo rin sa lugar ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal ay nagbuntis si Rhea kay Edito at noong taong 2023 ay ipinanganak ito ni Rhea. Isang bagay ang nagustuhan ni Rhea kay Edito at ito ay ang pagiging responsable nito sa kanilang mag-iina.
Bagamat mahirap ay kinakaya nito ang pagtataguyod sa kanila sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa taniman ng nyog at ang maghapong pamamasada ng pedicab. Masaya naman sana ang pagsasama ng mag-asawa, ngunit hindi maiiwasan na paminsan-minsan ay nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, lalo na't may pagkaseloso itong si Edito. Ngunit ang inakala nilang magtatagal na pagsasama ay agad din palang matutuldukan matapos maganap ang pamamaslang sa mag-iina. Ayon sa unang salaysay ni Edito, umaga ng August 30, 2023 ay maaga siyang umalis ng bahay patungong Kabayanan upang mamasada. Maghapon daw siyang namamasada at pagsapit ng alas 5 ng hapon ay nagdesisyon na siyang umuwi tulad ng nakagawian. Bago siya umuwi ay bumili pa siya ng diaper at gatas para sa kanyang bunsong anak. Pagdating niya ng bahay ay nanlumo siya sa kanyang nasaksihan. Ang kanyang mag-iina kasi ay nadatnan niyang naliligo sa sarili nilang dugo at sila'y wala ng buhay. Agad raw siyang nagtungo sa kapitan ng kanilang barangay upang humingi ng tulong at ang kanilang kapitan ang siyang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga pulis at soko sa crime scene ay naroon na rin si Edito. Ayon pa sa pahayag ni Edito sa mga pulis, ay naniniwala siyang magnanakaw ang may gawa noon sa mag-iina. Magulo kasi ang mga gamit sa loob ng bahay at maging ang wallet ng kanyang asawa ay nakakalat at wala ng lamang pera. Wala rin daw silang kaaway o nakasamaan ng loob, kaya wala siyang alam na may iba pang maaaring gumawa noon sa mag-iina. Ayon pa kay Edito ay maaaring ang pumatay sa kanyang biyenan na si Rodolfo Orio ang siya ring responsable sa pagkamatay ng mag-iina. Taong 2021 kasi ay pinaslang ang kanyang biyenan sa niyugan na binabantayan nito, ngunit lumamig ang kaso nito dahil hindi na ito napagtuunan ng pansin ng pamilya Orio. Taliwas naman sa hinala ni Edito, hindi naman makapaniwala ang mga pulis na pagnanakaw ang motibo sa pamamaslang sa mag-iina dahil bakit ganun na lamang kabatal ang paraan ng pagpaslang at bakit pati ang mga batang walang kamuwang-muwang ay kailangan pang idamay at ang mga sugat na natamo ng mga ito ay nagpapahiwatig ng matinding galit ng suspect, mga bagay na hindi tumutugma sa iniisip ng padre de pamilya. Dahil nasa liblib na lugar ang tirahan ng pamilya, nahirapan ang mga investigador na makahanap ng saksi sa mga nangyari noong August 30, 2023. Malayo ang mga pagitan ng mga kabahayan, kaya walang direktang saksi ang makapagsabi sa mga pulis patungkol sa pangyayari maliban sa nakadinig sila ng malakas na sigaw noong umaga ng araw na maganap ang krimen. Sumunod sa pinagtuunan ng pansin ng mga investigador ay ang mga persons of interest. Una sa kanilang listahan ang dating kinakasama ni Rhea na si Andreo. Subalit napatunayan ng mga pulis na noong maganap ang pamamaslang ay wala ito sa Catbalogan dahil nagtatrabaho ito sa Olongapo City bilang mekaniko. Isa pang ikinonsider ng mga pulis ay ang kwento ni Edito na may isang lalaking may sakit sa pag-iisip ang kung minsan ay nagtutungo sa niyugan. Napagalaman naman ng mga pulis na ito ay pamangkin ng dating may-ari ng niyugan, ngunit matagal na itong hindi nagpupunta doon. Ngunit sa bandang huli ay natuon kay Edito ang investigasyon. Naging kapansin-pansin kasi ang kakaibang ikinikilos nito at may isang detalye sa kanyang kwento noong una na hindi niya nabanggit sa mga pulis. Sa una niyang salaysay ay sinabi niyang dumiretso siya sa kanilang kapitan upang humingi ng tulong. Pero bago pala ito ay nagtungo muna siya sa bahay ng isang kakilala at doon niya iniwan ang mga binili niyang gatas at diaper at isang itak na napasa kamay ng mga investigador. Ang itak ay tumutugma sa mga sugat na tinamo ng mga biktima. Dahil hindi matanggap ng pamilya ni Rhea ang nangyari sa kanila, ay inilapit nila ang kaso sa Raffy Tulfo in Action sa kagustuhan nilang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanilang mga kaanak. Sa gitna ng panayam ni Senator Raffy Tulfo kay Edito Candice, ay tila nadulas ito sa binitawan niyang mga salita.
Bagamat wala pa naman siya sa listahan ng mga persons of interest noong mga sandaling iyon, ay nabanggit niyang siya'y naiipit at isa sa mga pinagdududahan. Kaya naman hinamon siya ni Senator Raffy na sumailalim sa lie detector test na pinaunlakan naman ni Edito. Para naman sa pamilya ni Rhea ay malakas ang kanilang hinala na may kinalaman si Edito sa nangyari. Hindi rin daw kasi maganda ang relasyon ni Edito sa pamilya Oreo, kaya hindi sila nagpupunta sa bahay nila ni Rhea. Kaya't nagulat na lamang sila sa balitang natagpuang wala ng buhay ang mag-iina sa loob ng kanilang bahay. Lumabas sa lie detector test na hindi nagsasabi ng totoo si Edito, ngunit ito'y hindi na isinapubliko ng programa at hindi na rin ipinaalam kay Edito ang naging resulta. Bagamat hindi tinatanggap na ebidensya sa hukuman ng resulta ng lie detector test, ay malaki ang naitulong nito sa paglutas ng krimen. Nagsagawa ang mga pulis ng reenactment sa lugar na pinangyarihan ng krimen sa presensya ng mga investigador at ilang barangay officials. Naging cooperative naman si Edito nang isagawa nito ang kanyang mga ikinilos ng araw na iyon. Ngunit maraming napansin ang mga pulis na hindi tumugma sa unang salaysay ni Edito, tulad na lamang ng pagpasok niya sa likod ng bahay, kung saan doon daw niya unang nakitang wala ng buhay ang mag-iina, taliwas sa pahayag niya noong una na sa harapan siya ng bahay pumasok at doon unang nakitang patay ang mag-iina. Sinabi rin niyang humagulgol siya ng iyak, subalit ayon sa mga saksi ay wala itong emosyon at tahimik lang na naglakad. Taliwas pa rin sa sinabi niyang siya'y tumakbo upang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang araw ay ikinagulat ng mga pulis ang kusang loob na pagsuko at pag-amin ni Edito Candice na siya ang responsable sa pagkamatay ng mag-iina. Hindi na raw kasi kinaya ng kanyang konsensya ang bigat ng kanyang dalahin. Sa salaysay ni Edito Candice sa harap ng mga pulis, 6 na araw bago niya isagawa ang krimen ay nagkaroon sila ni Rhea ng mainitang pagtatalo. Napansin daw kasi niya na wala sa bahay ang anak na lalaki ni Rhea. Sagot ni Rhea ay sinundo ito ng kanyang lola at balak pa nga raw isama si Andrea, ang pangalawang anak ni Rhea kay Andrew, ngunit hindi na siya pumayag. Ikinagalit ito ni Edito dahil iniisip niyang hindi totoo na ang lola ng bata ang sumundo, bagkus ay ang kanyang dating asawa ang kumuha sa bata. Nangangahulugan na may komunikasyon pa rin si Rhea sa dati niyang asawa. Mariin naman itong itinanggi ni Rhea, ngunit hindi siya naniniwala. Mula noon ay hindi na naayos ang gusot sa pagitan ng mag-asawa, kaya nabuo sa kanyang isip ang planong pagpaslang sa kanyang pamilya. August 30, 2023, bandang 6:00 ng umaga. Muli silang nagkaroon ng pagtatalo ni Rhea, at noon nga ay nagdilim na raw ang kanyang paningin, kaya kinuha niya ang itak at doon nga ay isinagawa ang pagpaslang sa mag-iina. Pagkatapos nito ay nagtungo siya sa sapa na malapit sa kanilang bahay at doon ay naligo ito. Pagkatapos ay umuwi siya ng bahay upang magbihis. Ginulo niya ang bahay para magmukhang pinagnakawan ito at saka siya namasada ng pedicab. Maghapon siyang nasa kabayanan at pagsapit ng takdang oras ng pag-uwi ay bumili muna siya ng gatas at diaper. Ikinagulat din ng mga investigador ang isa pang revelasyon ni Edito. Ayon sa kanya, siya rin ang responsable sa pagpaslang sa kanyang biyanan na si Mang Rodolfo Oreo. Nagiinuman daw sila noon ni Mang Rodolfo nang makadinig sila ng ingay. Sinundan daw nila ang ingay, hawak niya ang kanyang itak, subalit imbes na magnanakaw ay si Mang Rodolfo ang pinagtataga ni Edito. Dahil sa pag-aming ito ni Edito, sinampahan siya ng mga kasong parricide para sa pagpaslang sa kanyang anak, kasong 3 counts of murder para naman kina Rhea, Andrea at Mang Rodolfo. Kasalukuyan siyang nakakulong at pinagbabayaran ng kanyang kasalanan, subalit wala pang ibinababang sentensya ang hukuman para sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa huli ay labis niyang pinagsisihan ang pagpaslang sa sarili niyang anak pati na kay Andrea. Ngunit hindi raw niya kailanman pagsisisihan ang pagpaslang sa asawang si Rhea dahil sa pagtataksil nito sa kanya.